Feeling naman sa akin. Now, punta po tayo sa mata. Paano nga ba nag-work ang mga mata natin? Naalala ko yung iba kasi, di ba, pag may ilaw, yung may linalagay silang takip sa mata, para nakakatulog. Grabing mga parapernalya, ano, maturog na sana. Paano nga ba daw nag-work ang mga mata natin? Di ba? Our eyes very complex, marami po siyang parts. At kung paano siya mag-function in the same way, dito po minodel sa mata natin yung mga camera. It's analog or digital. Dito po siya talagang minodel. Sabi po dito, the human eye is fascinating organ that captures light and transforms it into the images we see. Ilaw po yung tinatanggap niya at transform niya into images. Here, a simplified breakdown on how it works. Ano po? Kunting science lang. Light enters the eye. Itong mga nakikita natin, hindi lang particularly yung ilaw. Ano man nakikita natin, ang kinakapture ng mata natin, yung ilaw daw. Ano po? Light passes through cornea, the transparent front part of the eye that helps focus incoming light. So, yun yung kinukuha niyan. The pupil, controlled by the iris, adjusts its size to regulate the amount of light entering. So, sinasala niya po, finifilter niya, ina-adjust niya. Kung sobrang liwanag, yung eye, may capacity siya to adjust. Ano po? Next, lens focuses the light. The lens further bends the light into focus into a retina. Ito yung back part po ng eye natin. Ano po? Binibend daw po yung light para hindi diretso. And thin layer of tissue at the back of the eye. Retina next converts light into signal. Ito po, di ba? Kaya nga po minsan pag blur daw tayo, pag nearsighted or farsighted, yung eyeglasses natin, siya nagre-rectify nung pag-bend ng ilaw natin. And according to this nga po, abang binabasa ko to, ang image daw po, pagpasok pala sa ng light sa mata natin is baliktad. Baliktad po siya. Halimbawa, taong nakatayo, pag pumasok po yan sa eye natin, naka-upside down, nakatiwarik. Ano po? Buti na lang, pag-send niya sa brain, yung brain naman po yung nag-aayos. Isipin mo yan, ganun ka-complex yung mata po natin. Kaya ingatan po natin ang mga mata natin. Ano po? Now, retina converts light into signals. Nagiging signal na siya. Now, next, optic nerve sends signals to the brain. Ito na po yung diretso sa brain. Ito na po yung nag-aayos ng paningin natin. Ito na po yung nag-i-interpret na into image. Kaya nga, lastly, brain interprets images. Kung anong nakikita natin, diretso sa brain, ito na po yung ini-interpret niya. Maganda, pangit, maliwanag, color red, yellow, etc. Ganun po mag-work yung eye natin. Now, ano ang kinalaman nitong mata natin sa pag-uusapan natin? Napaka-importante po na maintindihan po natin to. Our lesson for today, it's about defined by the light. Defined by the light. Pakisabi nga sa katabi mo para hindi maantokin. Defined by the light. Ayan. Nakalimutan ko mag-timer. Baka sumobra. We will try to answer the question, paano ba mamuhay ng nasa liwanag? Sana naman gusto natin sa liwanag. Hirap mamuhay sa dilim. Tama? Tama? Isa pa nga amen. Yan. Paano mamuhay sa liwanag? Ang main idea po natin, ingatan ang mga nakikita ng mga mata. Kasi ang mata judgmental. Ang mata, di ba po, lahat ng nakikita niya, ina-absorb niya yung ilaw. Kino-convert niya into image at ini-interpret ng brain. Kaya ingatan po
yung mga nakikita natin. In the past, we've talked about focus. What we focus on grows. Ano pa yon? Focus daw is what our eyes intend to see. Ang focus daw ay kung ano yung gustong tingnan ng mata natin. Yun yung focus. Kaya nga pag nakafocus ka sa isa, nagiging blur na yung paligid. 'Di ba? Nulilit, alimbawa nakafocus ako kay Jay. Blur na si Jairus. Ganoon, 'di ba? Yung parang portrait sa camera mayroon 'yan. Ano Troy? Alam mo 'yan? Paturo ka kay papa mo. Now, punta po tayo. Verse 33. Walang nagsisindi ng ilaw tapos itatago lang ito o ilalagay sa ilalim ng bowl. Instead, nilalagay ang ilaw sa tamang patungan nito para bigyan ng liwanag ang mga pumapasok sa bahay. Ganun naman po ang goal ng ilaw. Ano po? Ito po is part of the Sermon of the Mount ni Jesus. Jesus is talking here. Ano po? Mga audience niya, mga disciples, mga followers niya po. To some, may mga Pharisees din. Ano po? Ito'y kasama ng mga tinuturo niya. Ang kanya po, ang parallel verse niya, yung sa Matthew chapter 6. That's the Sermon of the Mount. So ito po yung sinasabi niya tungkol sa ilaw. And in the Bible, lalo na po sa New Testament, ang ilaw po nagpe-pertain siya kay Jesus Christ. Kaya nga light of the world. Ano po? So, titingnan po natin dito. Sabi ni Jesus, ang purpose ng ilaw ay para magliwanag, para mag-serve ng liwanag. Agree? Kaya it's quite absurdity na kung may ilaw, itatago mo sa ilalim. Nag-ilaw ka pa. Nakuha niyo po? Tapos ang ilaw, para mag-serve siyang liwanag sa mga tao, sa bahay in particular. Kaya nga yung parallel verse dito sa Matthew chapter 6, hindi daw linalagay sa bowl, kundi linalagyan sa mataas na part, dito ang ginamit patungan, para nga magsilbi siyang liwanag. Meaning to say, ang ilaw po, ang purpose ng ilaw ay para sa marami, hindi pansarili. Otherwise, nagkuha ka na sa nakulang sa lithium pin light na sa imo sana. Maski nga ni ang flashlight gamit di ba? May naliliwanagan din ng iba. So ang purpose po ng ilaw para sa marami. Hindi lang para sa sarili natin, pangkalahatan. Yan po yung benefit. Ganun po kasimple ang gustong sabihin. 34, ang mata mo ang ilaw ng iyong katawan. Dito na po. Alam niyo po sa Hudyo, sa culture ng Jews, sa Bible in particular, ang eye po ay nahalin tulad siya sa soul natin, sa reflection po natin. Ang ilaw ay nagre-reflect siya sa spiritual na kalalagayan po natin. Ano po? Ibalik mo muna doon na tabi. Sa 34, ang mata mo ay ilaw ng iyong katawan. Pag malinaw ang mata mo, this is just very logical. Ano po? Puno ng liwanag ang buong katawan mo. Pero, pag malabo yun, puno ng kadiliman ang katawan mo. Kaya siguraduhin mong hindi kadiliman ang liwanag na nasa sayo. Di ba? Madali lang pong intindihon ini. Madali lang sabuton. Pag malinaw daw ang matata, kung ang ilaw ta, kung anong nahihiling ta, nag-reflect po siya sa inner side of ng ating pagkatao. At kung madilim po or blur, ang sinasabi dito, madilim po yung nasa loob natin. Di ba? It's the same way of saying, now next, in Jewish thought, the eye was often seen as a window to our soul, reflecting one's inner spiritual state. Ang ating mga mata ay salamin ng totoong kalalagayan ng pagkatao. Totoong kalalagayan ng pagkatao. Kaya nga yung mga taong lagi na lang nakikita yung negative. May nabasa ako doon sa pinuntahan namin sa falls. Ang taong negative daw ay lagi niyang
sa kada solusyon, may nakikita siyang negative. Di ba po? Kaya ang hirap nga ng taong kasamang laging nakikita yung negative. May nakasama na ba kayong ganyan? Di ba? Wala na siyang na-appreciate. Lahat na lang. May nakasama ako niyan. Papunta kaming Manila. Start pa lang sa terminal pa lang. Ano man daw ng mga tukawan na ini? Bako lamang maliputon. Pagsakay na naman sa bus, maliputon ng aircon. Kada mahilingan, makaon na, ano na CR naman ini, tas aliton. Makulugan sa payo ko, bata, di ba? 12 hours na biyahe. Puro nadangog ko, puro reklamo. Wala nang nakikitang maganda. Our eyes, pag na-train po natin ang mata natin sa mga bagay na negative, mas nagiging clear yung negative. Remember what we focus on grows. Kaya napaka-importanting, we train our eyes to see the good thing. Sa isang tao, praktisan mo. Sa asawa mo, praktisan mo. Sa kapatid mo, praktisan mo. Sa anak mo, praktisan mo. Ano bang mabuting nakikita mo sa anak mo? Bako so, kung minsan abo na maguli ang akita sa tarong ta, minsan, ayaw na naman niya si mama. Ayaw na naman niya si papa. Oh. Di ba? Minsan sunanay man, uy, na naman niya sa aki ko. Wala na nakikitang marhay. Importante po na tingnan natin na yung mga mabubuting bagay. Bakit? Yan po yung tinatransmit ng brain, ng eyes sa brain natin. At yung brain natin, balik na naman tayo sa neuroscience. Ang brain natin, nag-create siya ng neuropathways. Nagwa-wire po siya. Nag-create siya ng wiring. Pag nasanay na tayo, yan na lagi yung dadaanan ng perception natin. Kaya nga, mas mabilis na nating makita yung negative kaysa positive. Bakit? Nasanay na yung brain na mag-adapt. Masanay na yung brain na mag-accept from the eye the things that are negative, the things that are not good. Diba? Ang mukha nga daw, pag nakasimango tayo, mas grabe yung muscle na nagagamit kaysa sa nakangiti. Sige nga, ngiti po tayo. Ayan, o, diba? Kinarir naman ni Jay. Dit sana. Di ba po? Agree po kayo? Ang ating mga mata ay salamin ng totoong kalalagayan ng ating pagkatao. Di ba? Ito po ay salamin. Now, next. Kaya't maging matalino sa mga nakikita at huwag hayaang madala ng tila magaganda. Piliin po. In the same way of saying, piliin po natin yung tinitingnan natin. Kasi everything na-absorb po ng mata. Huwag magpadala sa tila magaganda. Ano po? It doesn't mean na magaganda ay katanggap-tanggap. Huwag magpadala. Next week po, election na. Ano po? Ako po nandito nagre-remind lang. Bahala po kayo mag-decide. Ang akin lang mag-text kayo. Hindi. Joke lang. Erase. Ingat po tayo. Listen to this. Ingat po tayo. Lalo na, people, kilala kayo na mananampalataya tayo. Kasi tingnan niyo po to. Tingnan niyo po ang logic dito. Pag nakatingin tayo dito sa ibibigay ng politiko, listen, pag nakatingin ka dito sa binibigay ng politiko, mahirap naman talagang mag-decide. Lalo na sitwasyon natin ngayon. Hamakon mo ang kung 10,000 itatao. Pirang sapatos na, sapatos talaga. Yun talaga mata ko. Sapatos talaga, no? Yun yung pinipili lang mata ko. Hirap mag-decide. Sa totoo, kuanan tayo, harapan tayo.
Hirap mag-decide, lalo na sitwasyon na wala ka, tapos may magbibigay sa'yo. Sa totoo, mahirap. Pero tingnan niyo po ito. Does it mean na itong ibibigay niya, gustong bang sabihin ito na hindi ito pwedeng ibigay sa iyo ni Lord? Kaya magko-compromise ka na lang? Hindi ba kaya bigyan ni Lord ang ibibigay sa iyo? Bata ngaya dahil man ako Colorado, kaya balda-balda. Ang restaurant sa Legazpi, 10,000 daw. Sana all. Kaya sa the week after next week, titingin-tingin ako kung sinong may bago. Duman nga ni sa mo, may nagkakanbas na daw ng bagong motor. So leader, nagkakanbas na ng bagong motor. Now, kidding aside, ito po pabiro lamang kasi ito nga po ay talagang rampant na nangyayari ngayon. Again, I'll leave you the decision. Ano po, decision nyo yan. But let me just weigh something heavier than what we are expecting. Siguro ito po ang itanong natin, kaya ipag-pray po natin, ito pong itanong natin, Lord, hindi mo ba kayang ibigay yung ibibigay niya? Ako yun yung prayer, Lord, sige nga po, Lord, higitan mo pa yung ibibigay niya. Baka kasi madisib ako. Baka kasi madala ko. That's the honest prayer. For me, para sa akin, magandang tanong yan kay Lord eh. Di ba? Kasi alam ni Lord yung heart natin. Isabi mo na kay Lord, Lord, very deceiving, very compromising yung mga ibibigay. Pero Lord, ipakita mo sa akin na kahit wala to, you can provide. Can I say amen? Ay, salamat. Salamat. Again, I'll give you the decision. I'm only here to remind you, may Diyos po tayo. And as we claim that God will provide, He will provide. Much more than you could ask or imagine. Kaya napaka-importante po, ibabad natin sa Panginoon ang ating pagboboto. Ako until now, I'm praying. Kasi, diba, my first impression is, sa mga bago naman, tama na sa mga dati, pero sa mga kandidato, iyo man giraray. Mga politiko man giraray. Ano po? That's why you really come to God. Dahil po dito. Now, kaya nga napaka-importante. Kaya sabi sa Psalms 119:105, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Again, yung lamp, yung ilaw. Sinong nagsiserve dito? Yung salita ng Diyos. Ang siyang nagbibigay liwanag sa paa mo para hindi ka matapilok. At magbibigay ilaw sa dadaanan mo para hindi ka maligaw. Nakasalalay yung mata natin sa ilaw. At yung ilaw, inahalin tulad sa salita ng Diyos. Na siyang panghawakan natin, na siyang absorb ng mata natin. At ito po'y itatransmit ng optical nerve into our brain that our brain would interpret. Kung ano yung kaganda yung pinasok sa mata natin, magpaprocess siya sa brain natin. And eventually, whether you like it or not, lalabas at lalabas sa bibig mo, sa bibig natin. Pag lumabas sa bibig natin, it becomes your action. And your action eventually becomes your character. Ano ba yung pinapasok natin sa brain natin? Ano ba yung kinitingnan natin? Sana yung mga salita ng Panginoon. Kasi ito po'y nagbibigay ilaw sa ating daan, sa ating paa, sa ating paroroonan. Ano po? Kaya 36, kung puno ng liwanag ang buong katawan mo, this is very logical. Hindi na kailangan ng maraming explanation. Kung puno ng liwanag ang buong katawan mo at walang parte na nasa dilim,
magliliwanag ito. Yung pagliliwanag po is wala ng effort siya. Effortless na sa atin. Kaya hindi pilit kung ikaw ay nagniningning. Kung ikaw ay nagliliwanag sa office, sa work mo, sa school mo, bilang nanay, bilang tatay, sa community, effortless yung pagliwanag mo. Bakit? Kasi yun yung pinupuno natin sa pagkatao natin. Ano po? Magliliwanag ito gaya ng isang lamp na nagbibigay sa iyo ng liwanag. This is metaphorical. At the same time, God is just telling, Jesus Christ just telling to those people, ganito lang kasimpleng buhay. Kung anong pinapasok mo, yun yung lalabas. Pinasok mo mabubuti, lalabas mabubuti. Ang mangga, hindi mamumunga ng santol. Agree po? Kung puno ng liwanag ang buong katawan mo, sabi po dito ng mga scholars, emphasizes the importance of spiritual purity and integrity. Ito po yung nagdi-define sa atin yung ilaw. Ito pong spiritual purity and integrity. Kung puno ng liwanag ang katawan natin, saan siya galing? Sa mata, yung na-capture ng mata natin. At na-absorb ng brain natin. Namumuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. The light and the darkness is the battle between Jesus as the light and sin as the darkness. Ulitin ko po, ang ilaw at liwanag, ito po ay paglalaban, pag-aaway ng ilaw as pertaining to Jesus at ng sin pertaining to darkness. Ikaw po yung nasa gitna. To which side you will take, siya yung mananalo. Kung sino yung mas papanigan natin, yun yung mananalo. And I hope yung ilaw ang manalo. Kaya nga, di ba po, sa John chapter 3, verse 19 to 21, ito po yung after ng favorite verse natin. Ito po, ang chapter 3 ng John, ito po yung pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemus patungkol sa kaharian ng Diyos. Ano po? Kayong babasahin natin to. Kaya nga, pagkatapos ng John 3:16, na-memorize siya ni Irish, di ba, memorize mo yung John 3:16? King James pa. At pagkatapos niyan, John 3:16, yung 17 naman, for God sent not his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. Yun yung sinabi ng Jesus. At sinundan to ng 18 at ng 19. Yung 18 tungkol sa paghatol. 19, listen to this. Ganito ang hatol. Dumating sa mundo ang ilaw, Jesus Christ, pero mas mahal ng tao ang dilim kesa liwanag kasi masama ang ginagawa nila. Again, ang taong makasalanan, wala siyang ibang gagawin kundi magkasala. Ang mundo ay makasalanan. Kaya nga inalis tayo, pinili tayo ng Panginoon bilang mananampalataya as we accept Him as our Lord and Savior. Inalis tayo sa mundo. Hindi literal, kasi kung inalis ka na sa mundo, wala ka na dito. Kung hindi inalis tayo sa kasalanan. Kaya nga ang tawag sa atin, saints, holy, set apart. Isa lang po yan na word sa Greek, hagio. Itong holy o banal, itong set apart, pinili ng Panginoon, chosen. At itong saints. Saints, hindi po yung santong typical na alam natin, kundi tayo mismo. Holy priesthood. Pinili tayo ng Panginoon. Ano po? Kaya ang sabi niya, kaya ganito lang ang sabi ni Jesus. Ayaw nila sa iyong liwanag. Yung mga gumagawa ng masama, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito kasi ayaw nilang ipakita ang masasamang gawa nila. Ayaw nilang ma-expose. Di ba? Pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita ng liwanag,
sa liwanag na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya minsan ang supog, di ba po, being ashamed or shy could mean negatively. Although, let's face it, may mga kasi, may mga talagang personality mahihiyain. Pero too much na mahihiyain, it's not good anymore. It is seemingly, kung ikaw na sa Hudyo, judgean ka, may kasalanan ka. Di ba po? Too much na sobra naman na supog, bako na din magayon. Kasi parang wala ka ng confidence. Parang may tinatago ka. Di ba? Kaya napaka-importanting maintindihan po natin to. Ikaw ba yung nasa liwanag? From darkness to light. Kaya kung kanta kanina ang ganda, you turn my mourning into dancing. In the same way of saying, you turn my darkness into light. You give me beauty for ashes. Abo, wala naman pakinabang, pero ang hiling sa tuya kang kagurang ng beauty. Ganun yung tingin sa atin. Ganun tayo ka-precious ng Panginoon, sa Panginoon. Kaya ang ganda ng, kanina ang ganda ng sermon ni Pastor Rico sa Legazpi, na gatan po kami. Yung sinabi ko kanina, that you are mine. Grabe. Ang paningin ng Panginoon sa atin, very precious. Kaya walang sino man na pwedeng makapagsabi sa iyo that you are not precious. Don't let other people degrade you or turn you into a lower value. Dahil sa Panginoon, napaka-precious mo. Kaya nga yung hiya, yung supog, minsan, it's an insult to God. Gusto mo bang sabihin na hindi maganda yung pagka-create sa iyo ng Panginoon? At ang Panginoon, hindi physical yung pagka-create. Sa mata ng Diyos, lahat tayo kasi created niya tayo. Create niya tayo. Kaya po kung minsan grabing gusto mo na sa perming inferior, that's not good. Parang in the same way of saying na nagkamali sa iyo ang Panginoon. Diba po? Kasi kung talagang gumawa ka ng mabuti, lalabas at lalabas yan. At ang purpose, maparangalan ng Panginoon. Natatapos na po ako. Kung ano ang laging nakikita natin, listen to this, ay siyang naisa sa pamuhay natin. Agree po kayo? Kung ano daw ang laging nakikita natin, ay siyang naisa sa pamuhay natin. Kaya ingat tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Kung sino daw yung sumunod sa Panginoon, hindi na actually sa Greek po, itong will not work in the darkness. 2 beses po inulit yung not darkness. Ganun yung ang gustong sabihin, it puts emphasis. Kaya kung dito ita-translate siya, will never walk. Ganun po binigyan ng emphasis sa Grego. Kaya kami yung paka-translate namin dito, hindi barang malakaw na or magagi sa karikluman. Barang. Day lamang. Ano dito sa Indo ang barang? Day nun ka. Ganon po siya. Pag nandiyan ka na sa Panginoon na siyang ilaw, hindi ka na dadaan uli sa darkness. Bakit ayaw mo na doon? Hindi na sanay yung mata natin. Nakuha niyo po, pag sanay ka na sa liwanag, hindi na sanay yung mata mo sa dilim. Kaya hindi ka na comfortable. Hindi ka na comfortable sa kasalanan. Bakit? Sanay ka na sa buhay ng marangal, buhay na righteous. Not perfect. Hindi perfect. Pero you're always striving to be righteous. Bakit? Yung pinapasok mo, yung mga salita ng Panginoon, yun na yung namumuhay sa atin, yun pumupuno sa atin. Kaya ayaw mo na ng kadiliman. Pag may kasalanan ka nagagawa, hindi ka na komportable. Di ba? Hindi ka na makatulog. Kaya pag nag-receive ka, bako na harap-harapan.
Talikod. Kasi hindi ka komportable. Talaga may lusot, ano? Mon, nakakuha na naman ka mong ideas ako. Di ba? Kung dati, nagdudumang ka sa leader mo para kuhaon, ngunya, nag-aalat ka na sana. Iyo manggiraray. Uy, tibad marumduman nindo so tinuro ko ngunyan, so pag-receive ha. Talikod na, sabi ngayon ni Pas, bako arap-arapan talikod. I mean your struggle. Pero kung ikaw pang garin na nagsusubo-subo-sungi mo, tahay na long yan, pizza unsi na. Sa barangay may pag sa Domingong Banggi, dahil nagtururog ang mga tao, puro na sa luwas. Pares man sa inyo, iyo man. Sa kalayo kay iyo man. Leader, iyo man. Babantayan ko ini, leader ini. Janine, mga kita. Mo. Oning mga may plano so yung pro. Sabi nila after election na daw. Ate bang mo tayo pagtugutan pag nag-request ng auto ha. Pwede June. No, kidding aside. 'Di ba? Kung hayagan na wala sa iyong struggle, mag-isip ka, baka nasa dilim ka pa talaga. Wala pa sa iyong liwanag. Kasi dapat nag-struggle ka eh. 'Di ba? I mean, again, I'm up to your situation. Lalo na dakula. It's up dahil sa sitwasyon mo, talagang madideceive ka. Pero, challenge mo daw si Lord. Lord, di ko yung nitatanggapon. Pero aram ko, Lord, tatawan mo ako. Sige daw, i-challenge na daw si Lord. Pag di ka mo tinawan ni Lord, di ka mo ni-bless ni Lord, yung totoo ha, akong singilo nindo. Sabi mo ng tigpas, tadurod ako sa mo eh. Hindi, kidding aside, i-challenge mo nga si Lord. Lord, di ko yung nitatanggapon. Pero Lord, pakita mo sa ko na sobra pa ang marireceive ko digdi. Again, I leave it to you, the decision. Ako'y nagre-remind lang. To answer the question, tapos na po ako. To answer the question, paano ba mamuhay ng nasa liwanag, mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon. After all, Jesus is the light that brings light to the world. The safest place to be is at the center of God's will. Let me just close a story. May kakilala po ako isang tao na for once, we shared the same faith. Pares po kaming mananampalataya. But as time goes by, hindi ko alam kung anong nangyari. I'm trying to reach him out. Pero grabe, he has a collection of mga sungay na naka-display sa arong ninda. He has a collection of a lot of CDs, turntable, plaka. Sabi niya nga ni, kung ipapabakal ko ini, million ini. Collector siya eh. Sabi niya nga, pag naghilang na ako, tinaraman ko na si Agum kong pabarakal ini para may pangpabulong sa ko. Magayon na mentality. All of the sudden, di ba? Na-enjoy niya yung sa dilim. Sunday after Sunday, lumilipas, hindi man lang siya makatungtunan ng church. Dati siya pa yung nagkukulit sa akin. Sunday in the morning, basketball, luto-luto, kinagabihan, irinuman. Nakiusap pa ako, nasabi ko, why not i-convert natin tong magandang place mo sa Bible study? Since marami lang naman pupunta, i-convert ta. I'll give you one night na free ako para sa Bible study natin. Nagtango-tango sana, lumipas yung taon, halos every night, inuman. May mga nagagawa siyang mga bagay na lulusutan niya. Ilang mga karumal-dumal na ginagawa niyang nakakalusot siya. And all of the sudden, sabi ko, hindi na ako nagtataka.
na may ginawa na naman siya. Bakit? Kasi dilim na yung pumapasok. And this is the very essence ng pinag-uusapan natin. Be careful kung ano yung pinapasok natin, ano yung tinitingnan natin. Sa tingin natin, hindi siya affected kasi one time lang naman pass. Pastor, one time lang naman ginawa ko yun. Itong one time mo, alam niyo po yung kaaway, very deceiving. Yan ang masterpiece niya eh. Yan ang expertise niya eh. Linlangin tayo. Di ba bakuman, parang onyan. Arog ka ng tentasyon. Dayman ka. Saro sa na. Eventually, doon na. Kuha na yan. Sayang man, may mga bayadan ka baga. Sige na. Di ba day na dadagos sa outing nindo. Kuha na yan para madagos na. Puro na sana sa GC sa outing. At least kami natuloy na yung mga girls. Di ba? Ganon yung kaaway po mag-deceive sa atin. Now, it's for us to judge. Let me just close. You are the light of the world. A city built on the hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it in the bowl. Ito yung sinasabi natin. Instead, he puts it on a lampstand where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must be shined before people so that you see the good things you do and praise your Father in heaven. Balik po tayo dun sa tanong ko. Ang ilaw po, hindi pansarili, kundi ito po'y para sa marami. May challenge for you ngayon, mga kapatid. May ilaw bang nakikita sa atin? Yung may ibang tao na pag nakita nila tayo, yun yung papasok sa brain nila at yun yung i-imbak nila dahil sa ilaw mo. As a follower of Christ, the light that we have received should not stop in us. Ang ilaw na nare-receive natin galing kay Kristo, sana hindi matapos po sa atin. Huwag nating ilagay sa bowl, but rather, it should have been in the lampstand, nakataas. Gary spotlight where people around us will benefit. Nag-benefit pa ba ang mga taong nasa paligid natin sa ilaw na meron tayo? Or tayo ang nagkakos ng dilim? Ang purpose ng bawat mananampalataya ay maging ilaw sa sanlibutan. Sa ganitong paraan, napaparangalan ang ating Panginoon. Napaparangalan ba natin ang Panginoon sa ilaw natin? Meron pa pala. Last na talaga. Habang nagsasalita si Jesus, ito po yung kasama sa earlier verses ng 11. May babaeng sumigaw mula sa crowd. Ito po yung babae, yung masyadong namangha sa mga tinuturo ni Jesus. Talagang na-starstruck siya kay Jesus. Kaya sumigaw siya. Ang sabi niya, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ganun siya ka-starstruck kay Jesus sa mga turo niya. Pero anong sinabi ni Jesus? Mas pinagpala ang nakikinig, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ano? At sinusunod ito. Huwag tayong may starstruck sa mga nagawa natin. May starstruck tayo sa pagkilos ng Panginoon sa atin. At ang napapakinggan natin at sinusunod natin. Ano po? Nagkakasala tayo kapag hindi tayo. Ano po yung kasalanan? Hindi lang po siya sin of commission. Ang kasalanan po, hindi lang yung nagawa mong kasalanan. Kasalanan din as sin of omission. Yung mga dapat na gagawin mo or ginagawa mo, hindi mo ginagawa. Yung mga sinasabi ng Panginoon, mga utos ng Panginoon, na dapat ginagawa natin, hindi mo ginagawa. That's also a sin. Manalangin po tayo. Panginoon o Diyos, salamat sa mensahe niyo po ngayon. Panginoon, mahirap, lalo na sa mga sitwasyon namin, na makita lagi ang liwanag.
that whenever our eyes is opened, Panginoon, are opened, Lord, marami kaming nakikita. Hirap sumala, Panginoon, lalo na kung kumakaharap po kami sa mga sitwasyon na tila ba, Lord, too good to be true. But Father, thank you for reminding us once again today na Lord, kung meron man kaming gustong mapuno sa buong pagkatao namin, ito po yung liwanag na nanggagaling sa iyo. Kung paano niyo po kami inalis sa kadiliman, sa kasalanan, sa mga kasalanang easily entangled us, O God. Lord, huwag niyo pong hayaan nulamuyo kami sa ilaw. Bagkus, Lord, sa sitwasyon na mayroon po kami, mas lalo po kaming lumapit sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na mas sigit na nakakaalam ng mabuti para sa amin. Salamat, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating, tayo po ay first Sunday of the month, makakaroon po tayo ng Lord's Supper. And I ask the deacons to please prepare our communion elements. Now magtatanong po kayo, Pastor, pwede po ba ako mag-participate sa communion sa ating Lord's Supper? Again, the answer is pwede at hindi. Pwede kung nakakasiguro ka talaga sa buong pagkatao mo na sige po, na tinanggap mo ang Panginoon. Hindi kung hindi mo pa talaga tinatanggap ang Panginoon. You can refrain from taking the communion elements. And pag-receive po natin nitong communion elements, wala mo nang pansinan. Tayo po ay magpa-examine sa Panginoon. Dahil sinabi ni Pablo, kaya marami nang nagkakasakit sa inyo, yung iba nga namatay na, dahil hindi nila sinusuri mabuti ang kanilang sarili before God. This communion, this Lord's Supper, is an ordinance that is holy. Ito po ay pag-aalala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Kaya we come before God in prayer. Maganda nga may konting background. Ano po? Come before God. Lord, am I worthy to receive this? If not, here I am, surrendering to you all my life. And I'm worthy to be worthy of receiving your body and your blood. Tayo po tayo. Nung gabing trinidor ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos.
Pinagpira-piraso niya ito, sa kanya sinabi, ito ang katawan ko na para sa inyo. Gawin niyo to para maalala niyo ako. Let's partake the bread. Gayon din pagkatapos ng hapunan, kumuha siya ng baso at sinabi, ito ang dugo ko. Dahil dito, meron ng bagong kasunduan ng Diyos na para sa inyo. Pag ininom nyo to, gawin nyo para maalala nyo ako. Let's partake the wine. Manalangin po tayo. Panginoon o Diyos, aming amang banal, ang Diyos na may akda ng aming buhay, ang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin ang ginawa niyo. Isa po ay iyong grasya na kaloob po sa amin para hindi po kami magmalaki. Salamat dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na ibigin ka, na isapamuhay ka, at Lord, may pamalas ang iyong kabutihan. Salamat sa muli sa pangalan ni Jesus. Amen.